Muli, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta mga kapatid, kaibigan? Sa araw pong ito ay meron po tayong isang suhito na ating pong pag-usapan, lalo-lalo na po sa tinatawag na Sandilo. Ito ay isang pag-a-update lang din kasi ako din mismo habang po ako ay magbubukas sa Facebook, marami na pong mga nakalagay sa timeline or screen ko po na para bagang naghatag o alarma o talagang maalarma po tayo ngayon dahil bilang mga Seventh-day Adventist ay marami ng mga post ngayon na talagang masasabi mo na gaano ito kahalaga, gaano kaimportante at gaano ito katunay, lalong-lalo na itong mga balita ngayon. Itong mga nakilalang mga tagapagbigay ng mga balita sa mensahe ng Diyos, itong Save to Serve, at iba pang mga kapatiran natin nga nag-a-update din tungkol sa naging pahayag ni President Donald Trump na magkakaroon, no? So, sa iba ay talagang napakahalaga ito na mga bagay, lalong-lalo na sa atin mga Seventh-day Adventist nga nagpakilala na iglesia ng Diyos, ay talagang makikita natin kung gaano na ba talaga tayo kalapit. Pag pinag-usapan po natin ang event, ay ito po ay sunod-sunod. Alam po natin na sa ating pag-aaral bilang Seventh-day Adventist ay mangyayari po talaga ang tinatawag na sandilo. Bagamat sa iba na mga nanampalataya ay wala sa kanila ito, pero sa atin ay isang mahalaga pong paksa ito. Ito'y ginawa na noong 1888 sa panahon nila ni Mrs. White, pero ito ay naudlot dahil nga hindi pa sulid ang kanila pong batas na ginawa ng Amerika, kasi ang una nila pong masagasaan na batas is yung First Amendment nila. Kaya sa Amerika nagsimula ang napakadaming mga sekta, religion na iba't iba, mga kapatid, kasi nga free doon. So ngayon, paano nila babanggain yan? Ano ang dapat nilang gawin upang maisakatuparan ang batas ng linggo na maging isa na pong batas ito na ang araw ng linggo ay maging araw ng kapahingahan, pagsamba. So, bagamat may mga masasagasaan tulad ng panahon ng 1888, ay talagang mayroong Seventh-day Baptist at Seventh-day Adventist. Yun yung sekta natin, panahon ng ating propeta. Pero sa awat habag ng Diyos, ginamit si Ete June upang mamamagitan sa panahon pong iyon, siya po ay binigyan ng katalinuhan ng ating dakilang Diyos. So sa araw pong ito ay pag-uusapan lang po natin. Ito isang maiksing pag-aaral lamang kung gaano na ba talaga tayo, gaano na tayo kalapit sa tinatawag na kawakasan. Ito po ang ating pag-aaral ngayon, isang mahalaga pong pag-aaral, kaya babasahin. Unang bungad po sa ating pag-aaral ay mabasa po ito sa Apokalipsis Kapitulo 1, talatang 3. Mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Alam ko po, ikaw at ako, kapatid o kaibigan, lahat tayo ay naniniwala na talaga ang panahon ay malapit na. Pero paano natin ito nasisiguro, lalong-lalo na nitong huling kapanahunan na ating pong hinahawakan? Alam po natin, ang bawat isa ay nakapag-aral ng Daniel 2, 7, 11. Kumbaga, napakalapit na talaga. Wala na pong dapat nating isipin, kaya nga lagi tayong pinalalahanan na ang mga bagay sa mundong ito ay lumilipas lamang. Kaya ang tanong, kasi lagi tayong nagsisermon lagi po tayong nagpe-preach, lagi tayong namahagi na si Jesus ay hindi na po magtatagal sa kanyang pagbabalik. Ito yung pinakahalagang topikong ating pong pagbigyan ng pansin. Kasi ang pamagat na gusto kong ibigay, Sandilo, the critical hour, ang panahon po natin, at gaano ito
bilis, kadali, how near ang lahat ng mga bagay. So, may babasahin po akong sulat ng ating pong propeta na galing sa banal na espiritu. Sabi dito, ang pananampalataya at pagtitiyaga ng matagal nang naghihintay ay labis na nasubok. Alam po natin yan. Sila ni Mrs. White naghintay sa kanilang panahon. Pero ito'y nasubok. Ang pag-asang ipinagpaliban ay nagpapasakit sa puso. Minsan, di ba, hindi natin maiwasan pag tayo'y umasa na hindi mangyayari, nagkakasakit yung damdamin natin. At ang daing ay umakyat sa harap ng Diyos. Panginoon, hanggang kailan? Isang katanungan. Ganon din sa panahon nila ni Prophet Ellen White. Ngunit ngayon nagaganap na ang mga tanda. Mga tanda, napakadami na. Sabi dito, ang bansa'y bumabangon laban sa bansa. Nakikita natin ngayon ang pangyayari sa ating panahon ngayon. May mga kagigimbal na kalamidad sa lupa at sa dagat, tagutom at salot. Mga kakilakilabot na unos, rumaragasang mga baha at malalaking sunog. Pagtungtong ng 2020, napakadaming mga pangyayari. Dumaan po tayo sa isa pong salot, pestilence. Naging pandemya ito, pangkalahatan. At dumaan din ang mga iba't ibang lindol sa iba't ibang dako. Baha. At nakikita din natin itong tinatawag na kaguluhan sa ibang bansa, mga giyera. Sunog. Talagang sa ibang bansa, sa California, isang matinding sunog ang nangyayari doon sa ibang bansa. Kaya sabi pa dito, ito palang binasa natin ay mabasa po ito sa Review Herald, January 1, 1882. Paragraph 2. Patuloy nating basahin. Ang lahat ng ito'y patotoo na tayo'y papalapit na sa dakilang wakas. Ang sigaw na inaakyat sa Diyos ng mga naghihintay ay hindi magiging walang kabuluhan. Darating ang tugon, naganap na. Ang marumi ay manatiling marumi pa at ang banal ay manatiling banal pa. Maaari bang pagmasdan ng iglesia ang oras na ito na may payapang kawalang pakialam? Ito yung tanong sa atin ngayon, sa ating pag-aaral. Kung alam natin na ang mga pangyayari, signs, palatandaan, mga ilhanan kung sa Bisaya, nagakita na gyud nato igsoon. Maaari bang, sabi dito isang katanungan, maaari bang pagmasdan ng iglesia ang oras na ito ng may payapang kawalang pakialam? Kumusta? Nabatay, meron ba tayong pakialam sa mga bagay na ito? Yung buhay ba natin ngayon ay naibigay na ba natin? Lagi ba tayong nakipag-communicate sa Diyos? Habang binabasa ko ang aklat ng awit, ay talagang laging sinasabi ni David, tulungan niyo po ako, Ama, na itong aking daan ay hindi maihiwalay sa iyong mga kautusan. Alituntunin. Ganun ba din ang ating mga dalangin ngayon? Ganun ba din ang ating mga puso't isipan ngayon ay laging nakasentro sa Diyos, lalong-lalo na hindi na magtatagal na si Kristo ay tatayo sa pinakabanal na dako? Ito'y panahon ng pagsisilyo, mga kapatid. Patuloy tayo. Ang crisis ay nasa atin na ngayon. Napakalinaw. Pinapakita na. Ang labanan ay haharapin sa pagitan ng Kristiyano ng Biblia at ang Kristyanismong hinubog ng tradisyon ng tao. Napakalupit nila ngayon. Gusto nila nga i-prove na sila ang tama. Itong mga Kristiyanong hinubog lang ng tradisyon ng tao. Hindi ba isang kapabayaan na may pananagutang kriminal ang ating kasalukuyang kalagayang tila nahimbing at walang malasakit? Pero sa awat habang ng Diyos, ang bawat isa ngayon, lalo-lalo na sa ating iglesia, ay talagang nagigising kasi nga papalapit na papalapit. Pero isang katanungan din to kasi marami ding natutulog talaga, mga kapatid.
May isang puwersang sataniko na nagtutulak sa kilusang pabor sa linggo. Nakikita natin. Para lang na ma-prove, para lang na maging mapatunay na ang kanila pong doktrina ay tama. Gagamit si Satanas ng mga taong instrumento para mapaboran at maitulak, maisakatuparan ang pabor sa linggo. Subalit ito'y nakukubli. Mga kapatid, pag sinabing nakukubli, hindi napapansin, hindi namamalayan, hindi natin alam kung ito'y kailan mangyayari ang batas ng sanglinggo. Maging ang mga taong sangkot sa gawain ito ay nabubulag sa mga magiging bunga ng kanilang isinusulong. Hindi natin alam bakit na lang pinipirmahan yan ng Trump. Hindi man natin alam na yung panukala pa lang iyon, yung batas na kanyang pinipirmahan, ito pala'y pagpatay sa karamihan. Isang batas upang lahat ng mga sumusunod at merong batas ng Diyos, lalo-lalo na sa ika-4 na utos, ay pupuksain. Huwag sanang manahimik ang bayan ng Diyos na tumutupad sa mga utos sa panahong ito, na para bang maluwag nating tinatanggap ang kalagayan. Let not the commandment-keeping people of God be silent at this time. Huwag tayong manahimik, mga kapatid. Ang tanong, ano ba ang dakilang tanda sa salita ng Diyos na tayo'y napakalapit na talaga? May gusto kong ibigay sa inyo, mga kapatid, kung naalala ninyo at sinong nakakaalam sa awit na ito, which is, ang pamagat is, Holy Day, Jehovah's Rest. Hindi ako magaling sa awit, pero parang ang, ano bang tawag nito, beating or tono, na parang Holy Day, try ko lang po parang ganito yan Holy Day, Jehovah's Rest, kung tama ba. Pero gusto ko pong bigyan ng pansin natin itong parang paragraph 4, no? Itong pang-4 na stanza pala. Sabi dito, all who speak the truth must say, it was a man who changed the day. In God's word, no change appears through the whole 6,000 years. Nagpasabot sa kasaysayan, hilabi na sa balaod sa Diyos, sa kautusan ng Diyos, sa kasaysayan, hindi ito mababago sa loob ng 6,000 years. Now, anong ibig sabihin at bakit naging isang awit po natin? Kasi napakaganda po ang mensahe ng awit na ito. Hindi na to hindi ko na masyado itong naririnig habang nagsasamba ako sa ating iglesia, sa sambahan po natin. Magandang awitin ito. Napakagandang awitin, lalo-lalo na sa Sabat. Isa pong makasaysayan po yan, na napakaganda po, na sana sa iba, siguro sa mga malalaking iglesia na aawit yan, pero sa mga maliliit parang hindi kabisado. Ako nga nanibago ako nung narinig ko yan. Kaya sabi dito, ang pagbigyan nating pansin, mga kapatid, itong 6,000 years. Kasi ayon po sa Great Controversy, 1888, page 518, paragraph 1, sa Tagalog na tayo, ang dakilang tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas na umaabot na ng halos 6,000 taon. Taignot, naisulat ito noong 1888. Sabi ng ating propeta ay halos umabot na daw sa limitasyon. Itong 6,000 years ay malapit nang magwawakas. Sa panahon nga niya ay nasasabi niyang malapit na magwawakas. Paano pa kaya sa ating panahon ngayon? At paano natin masiguro na
malapit na at kailan mangyayari. Kasi ang lahat ng mga pangyayari sa mundo, mga kaganapan, lalong-lalo na sa kasaysayan sa kaligtasan, ito ay meron po talagang appointed time. Hindi ko alam kung naniniwala kayo dyan, pero sa akin parang tama lahat. Nung isinilang si Kristo, nagpabinyag si Kristo, nang naipako si Kristo sa cross, mga mahalagang oras yan. Nung pumasok si Kristo sa pinakabanal na dako, at alam ko po na may appointed time kasi meron tayong tinatawag na 6,000 years. Hindi lang natin alam. Pero ang sabi dito sa mabasa mga kapatid, at ay malapit nang magwakas itong 6,000 taon. At ang masama ay doble ang pagsisikap upang hadlangan ang gawain ni Kristo alang-alang sa sangkatauhan. Patuloy itong ginagawa ni Satanas na ang lahat ay hindi makapaghanda na ang gusto lang naman ng ating Panginoong Hesus na siya ay makapasok sa ating puso. Pero si Satanas, anong ginawa niya? Ang layunin niyang matupad ay panatilihin ang mga tao sa kadiliman. Tayo mismo, bilang Iglesia Adventista del Sétimo Día, gusto niya na hindi tayo makapaghanda nitong huling kapanahunan. At kawalang pagsisi hanggang sa matapos ang pamamagitan ng tagapagligtas at wala ng handog para sa kasalanan. Ito yung gusto ni Satanas. Na habang nandun si Kristo sa pinakabanal na dako, doble ang kanyang ginagawa pagsusumikap na tayo naman ay hindi makapagsisi. Kaya nga paalala ko mga kapatid, gaano kaimportante ang morning and evening worship. Mahalaga ito sa bawat pamilya, individual. Dito natin ibubuhos, ihingi ng kapatawaran ang lahat ng ating mga pagkukulang, pagkakasala. Patuloy po tayo sa Great Controversy pa rin, 327. Paano natin malalaman na itong 6,000 years ay napakalapit na talaga? Panahon na talaga natin. Nasa panahon na tayo at itong sandilo na ito hindi na talaga magtatagal. Sabi dito, sa English babasahin ko, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. In AD 31, 3.5 years after his baptism. Tagalog, para mas madali. At sa kalagitnaan ng sanglinggo, sabi dito, at sa kalagitnaan ng sanglinggo, ay papahintuin niya ang handog at ang alay noong AD 31. 3.5 taon matapos ang kanyang bautismo. Ang ating Panginoon ay pinako sa cross. Sa pamamagitan ng dakilang hain sa Kalbaryo, nagtapos ang sistemang iyon ng mga handog sa loob ng 4,000 taon. Ay tumuturo sa kordero ng Diyos. Ang anino ay nakatagpo ng katuparan. Type had met antitype. At ang lahat ng mga hain at alay ng sistemang seremonyal ay nagwakas na roon. Ang gusto kong ibigay sa inyo mga kapatid, itong naisulat na 4,000 taon. Ang tinutukoy niyang 4,000 taon, kung atin pong balik-balikan ng pagbasa talaga, ulit-ulitin pala. Ulit-ulitin natin sa pagbabasa. Ang 4,000 taon nagtuturo talaga sa panahon ni Jesus. At dito dinideclare talaga, dineklara noong AD 31, yun ang ika-4 ng taon, mga kapatid. Ika-4,000 taon. Para sigurado tayo at hindi rin mauwi doon sa time setting kasi pinagbawal din ito sa panahon ni Kristo. Yun ang ika-4,000 taon. Kung titingnan natin, pagtungtong nitong 2026, bago pa ang 2026, mga kapatid, marami na pong mga haka-haka pag-iisip. Bago itong 2025, 2026, noong COVID pa lang,
Sabi nila 2027 magtatapos. Hindi natin alam. Pero ako hindi. Ang 2027 mga kapatid, para sa akin, ay isa pong may malaking mga pangyayari na talaga sa mundo. At lalong-lalo na sa bayan ng Diyos. Pinaka-critical ang 2026 para sa akin. Ito yung taon na dapat po tayo ay maghanda sa sarili natin. Paghandaan po natin yung mga bagay na dapat nating paghandaan. Dahil hindi natin alam na ang 2027 hanggang 2031, hindi natin alam kung ano ang pinakamangyayari sa mundo po yan. May mga malalaking mangyayari talaga mga kapatid. Hindi ito nananakot, kundi ang lahat ng bagay tulad ng sinabi ko, ang lahat ay meron talagang napapanahon. Kaya nga dahil sa habag at awa ng Diyos, hindi natin pag-uusapan ang sandilo pa na masyado, pero sa next nating pag-aaral, pag-usapan natin ang sandilo, i-review natin ang last days events. Gaano ito kaganda? Ano ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin? Pero ito po ang gusto ng Diyos ipaabot sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga pamilya. Mga kapatid, gusto ko pong basahin, i-review po sa atin. Panawagan ng Diyos sa iyo at sa akin habang nandito pa tayo sa paghanda sa mundo pong ito na hindi pa natatapos si Kristo sa kanyang gawain doon sa pinakabanal na dako. Dahil ang gawain ni Kristo ngayon ay alang-alang sa lahat ng bayan ng Diyos na nag-aangkin na iglesia, sa iglesia ng Seventh-day Adventist. Para sa atin po ito. Kaya ang panawagan mga kapatid, again and again, the Lord has instructed that our people, Tagalog, mulit-muli, itinuro ng Panginoon na ang kanyang bayan ay ilayo ang kanilang mga pamilya sa mga lungsod at manirahan sa mga lalawigan, are to take their families away from the cities and to the country, where they can erase their own provisions. For in the future, the problem of buying and selling will be a very serious one. Alam natin kung ano ang sandilo. Hindi on the spot. Pero mangyayari itong tinatawag na problema sa pagbili at pagbenta. At ang sabi ng ating propeta, ang sabi ng banal na espiritu na sinulat ng ating propeta, will be a very serious one. Napakaseryoso itong paksang ito na darating sa ating mundo. Kaya mga kapatid, nawa isa ikaw at ako na makapaghanda nitong huling kapanahonan. Patuloy po nating basahin. We should now begin to heed the instruction. Ito yung pinakamagandang nabasa ko dito. We should now begin to heed the instruction. Tagalog, ngayon pa lamang ay dapat na nating pakinggan at sundin ang tagubiling paulit-ulit na ibinigay sa atin. Ano nga yun? Lumabas kayo sa mga lungsod at manirahan sa mga puok-bukid kung saan ang mga tahanan ay hindi dikit-dikit at kayo magiging malaya mula sa pakikialam ng mga kaaway. Nawa mga kapatid, hindi natin to masyadong palawakin pa. Yung sinabi dito nga, hindi maging malaya mula sa pakikialam ng mga kaaway. Actually, merong continuation. Sabi naman doon, hindi ibig sabihin na hindi ka na ligtas sa mga tukso. Meron pa rin. Alam naman natin, meron pa rin kasi nandito pa tayo sa tahanan ng, ito pa yung lugar ni Satanas. Hindi pa narinyo. Pero mas doble, mas madami daw ang tukso sa kapatagan, sa dikit-dikit ng mga bahay. Kaya panawagan sa bawat isa sa atin, mga kapatid, kung talagang ikaw din ay nananampalataya at ikaw'y naniniwala na tayo ay napakalapit na sa panahon, sa pagwawakas ng labanan ni Kristo at ni Satanas sa 6,000 taon, naway tulungan tayo na hindi maging huli sa bawat individual
ang ating pong relasyon kang Kristo, na tayo talaga nitong huling kapanahunan, nitong selling time, ating pong idalangin sa Diyos na tulungan tayo na makapagwagi at tayo mismo ay masilyuhan at isa tayo sa magiging huling manggagawa na mayroong lakas, kapangyarihan upang humarap sa demonyo o sa Bisaya, mapintas nga mananap. Ug ang akong buhing pagampo, ang aking buhay na dalangin, nawa ang ating pangalan ay manatiling nakasulat sa buhay na aklat. God bless po sa ating lahat. Muli, magandang araw sa ating lahat.